Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako, ito pag-usapan ho natin. Ha? Araw-araw na lang ho parang meron hong mga nangyayaring kabukingan dito ho sa mga Marcoleta. Especially ho dito kay Senador Marcoleta at dito sa kanyang anak na si Congressman, Representative Paulo Marcoleta. Basta Paulo talaga, ano? O mga kababayan, kasi ito hong si magtatay na Marcoleta, si Representative Paulo Marcoleta at itong kanyang tatay na si Senador Marcoleta ay talagang todo tanggi ho, ha? Na wala silang ugnayan, especially ang kanilang kapamilya, asawa. Wala hong ugnayan ho rito sa insurance company. Yung Stronghold. Strong ba talaga yan? Pakinggan muna natin ito, mga kababayan ulit. Sasabihan pa kami ritong tanga? Sa mga Ano yan? Sir. Sen, ano ho ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Hindi rin nyo alam. Well, may Ito at pakinggan ho natin ito, mga kababayan, kasi tinanong ho nung reporter kung ano ba yung independent director. Ito kasi yung posisyon ng asawa ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta, dyan ho sa Stronghold. Pakinggan natin kung isa sa kanya mismo nanggaling ho ito eh. mga idea ho kami, pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Dapat ganun. Pangalawa, wala kang Una dapat daw yung independent director, ito daw yung mga katangian eh. Kapag daw independent director, kinakailangan, wala kang pagmamay-ari. Wala kang pagmamay-ari doon sa insurance o doon sa kumpanya. Pag sinabing wala kang pagmamay-ari, kahit anong bakas mo dyan, kahit anong ilang porsyento, wala ka dapat napapala dyan. Ibig sabihin, hindi ka bumakas, hindi ka nagkakaroon, wala ka napapala. Di ba dapat ganon? Play natin. naman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Opo. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat. Mag-advise daw ng mga good governance, gano'n, ganyan. Ang tanong, bakit kaya, sa dinami-dami kaya ng tao, bakit kaya ang nakuha ng Stronghold bilang independent director itong asawa ni Senador Marcoleta? Yun ang nakakapagtaka. Of all people, bakit kaya asawa ni Senador Marcoleta yung napili, bilang independent director? Ano kayang meron? Ano bang meron sa asawa ho ni Senador Marcoleta, Bakit kaya yun ang napili? Tuloy natin. Lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation, lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi Ganyan ho, na karumi. Ayan, maliwanag ho. Huwag natin tapusin yung video. Ayan, maliwanag ho, mga kababayan. Ay, talagang pinaninindigan ho ni Senador Marcoleta na independent director daw yung asawa niya dyan. Ibig sabihin daw nun, wala kang dyan, wala kang pagmamayari dyan sa kumpanya na yan. Sabihin, hindi ka kumikita, wala kang binakas, alam mo yun, wala kang napapala. Wala, as in wala talaga, zero. Pati ho itong kanyang anak. Pati itong kanyang anak. Play natin. Issue at headlines.
Itinanggi ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na may kinalaman ang kanyang ina sa transaksyon ng isang insurance company na ginamit umano ng mga kontratistang diskaya. Ayon kay Congressman Marcoleta, hindi co-owner o regular na direktor ang nanay niyang si Edna Marcoleta sa Stronghold Insurance. Independent director lang daw ito ng kumpanya. Lumabas sa ilang ulat na kinuha ng mga diskayang Stronghold para magbayad ng bond sa mga proyekto. Dagdag pa ni Congressman Marcoleta, walang direktang koneksyon si Edna sa mga transaksyon ng Stronghold. Baluktot daw ang istoryang ito. Nilinaw naman ng Stronghold na walang kinalaman si Edna Marcoleta sa operasyon ng kumpanya pati sa pag-i-issue ng bonds. Mga kapatid, Cheryl Cole. Oh, ayan, maliwanag mga kababayan. Wala raw talaga. Walang ugnayan dito si, wala raw kaugnayan dito si, yung Edna Marcoleta dyan sa Stronghold. Nagbigay na rin ho ng statement itong Stronghold. Wala rin daw kinalaman itong si Edna sa mga kanilang mga transaksyon. O ay nakakapagtaka. Meron hong kumakalat ngayon sa social media. Ito hong isang dokumento, no? Hindi man natin sinasabi talagang as in ito legit, ha? Kasi kanina pa ho kumakalat ho ito sa social media, ha? Especially ho dyan sa Facebook. May lumalabas ho kasing ganitong documents. Yan, kung makikita nyo. Mga miyembro ho ito ng stockholders. Stockholders, kumbaga bumakas kayo. Para na rin may-ari ito Ayan stockholders kayo. Siyempre pag sinabing stockholder, isa sa mga stockholder natin dito sa kumpanya. Siyempre respeto yan. Ayan 11 ho sila yung ibang pangalan, ayan Quickway, Holding Incorporation, company ito. Company ito, merong stockholder siya nagkakahalagang 7 million. DCM Foundation Incorporated. Stockholder din, hindi tao ito, company. 4 million. Romulo de los Reyes Jr. Ayan 4 million. Stockholder siya, 4 million. Attorney Florentino, ayan, meron. Maria Victoria, ayan. Corazon, Attorney Manuel, ayan. Celso, ayan. Meron ho rito pang siyam. Ito kaya asawa ni Marcoleta? Kapangalan lang. Nakalagay ho Edna M. Marcoleta. Ang share niya ho is 500. Ano kayang 500 ito? 500,000. Ayun may highlights. Minutes of the annual meeting. Of the stockholder of Stronghold Insurance Company Incorporated. Naka-address ho sa Ayala Avenue, Makati City. So, lumalabas, nagmi-meeting pa pala sila. Pero wala raw kinalaman ito sa transaction. Ayan. Although tinatanggi ho ni Senador Marcoleta, nung kanyang anak ni Paulo Marcoleta, pati ho itong Stronghold, pero hindi ho nila sinasabi na isa sa mga stockholder pala itong Edna, asawa ni Marcoleta. Ba't di nila sinasabi? Kung wala namang problema. Bakit ayaw sabihin isa sa mga stockholder? Yun ang nakakapagtaka. Bakit siguro naman si Marcoleta, imposible namang hindi niya alam yung asawa niya nakapag-bakas dyan. Imposible naman ito si Paulo Marcoleta, hindi niya alam yung nanay niya may bakas dyan.
Mas lalo naman tong Edna, imposible naman hindi niya alam na may baka siya sarili dyan. Oh, imposible naman lalo, itong Stronghold, hindi nila alam na walang baka si Edna Marcoleta dyan, yung asawa ni Senador Marcoleta. Ay, ba't di sinasabi? Anong meron? Bakit kinakailangan lumabas pa sa social media ito? Alam mo naman sa social media ngayon. Nako, wala akong nakakaligtas sa mga marites na netizen natin. Isi-search ka nito. Ang nakakapagtaka, bakit may lumalabas na documents na ganito? Kung totoo man ito, hindi natin sinasabing asin talagang totoo na to ngayon. May kumakalat lang sa social media. Bakit may lumalabas na ganito? Bakit may lumalabas? Anong meron? Sino nagpapalabas din ito? Parang pinapaalam din talaga sa taong bayan. Ha? Overall, umabot ho ng 20 million. Oh. Oh, ayan. Bakit hindi sinasabi? Kaya kung ako, ito si Marcoleta, mga kababayan. Siya lang nga pwede makapag-desisyon kasi kung mag-i-inhibit siya dyan. Dyan sa Blue Ribbon. Wala ko kasing buto-butuhan dyan na magbobotohan para itong taong ito ma-inhibit, maalis dyan sa committee. Wala akong ganun. Meron lang butuhan dyan kung pananatilihing nandiyan dyan ng Senate President or hindi na. Kaya meron. Tulad ng mga sa impeachment trial, kung didinggin. Pero kung i-inhibit mo ang isang senador, walang butuhan na ganyan. Kinakailangan magkukusa talaga yung person. Si Marcoleta. Kaya, Senador Marcoleta, susundin mo ba yung sinabi ng Husa Abante doon sa Paricoy? Yung delikadesa raw? Ha? Kasi wala na, nadamay na talaga Nadamay na talaga yung pangalan nyo rito tapos bago pa naglabasan ito, may mga ugong-ugong sa social media na pinoprotektahan mo ang Diskaya. At tinanong din mismo sa'yo, pinarangka ka rin ni Senador Pampilo Lacson, yung chairman din ho ng Blue Ribbon Committee. Bumuntot pa itong mga issue to. So wala na marumi na Aminin natin, hindi na ganun kalinis pangalan mo rito sa committee. Hindi na ganun kalinis yung pangalan mo dyan sa Blue Ribbon. Pagdating dyan sa issue na yan, hindi na Nasa na yan, sir, kung mag-inhibit ka, kung may pinagkatandaan ka sa sarili mo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.